Kamusta mga kaibigan, ako ang inyong nurse at your service at welcome sa ating panibagong episode tungkol sa advice ng nurse sa panahon ng barangay eleksyon. Number 1, magrehistro. Siguruhin na ikaw ay rehistradong botante bago ang eleksyon. Sundan ang mga takdang deadlines para sa rehistrasyon. Dahil hindi ka makakaboto pag ikaw ay hindi rehistrado sa iyong lugar. Number 2, kilalanin ang mga kandidato. Kilalanin ang mga kandidato at ang kanilang plataporma. Hanapin ang mga lider na may mga prinsipyong tugma sa iyong mga paniniwala, at may maitutulong o maiaambag sa inyong lugar. Number 3, maging mapanuri. Huwag basta-basta sumang-ayon sa mga pangako, tukuyin ang mga konkretong plano at solusyon ng mga kandidato sa mga issue. Number 4, pumili batay sa kwalifikasyon. Pumili ng mga kandidato na may angkop na kwalifikasyon at karanasan para sa kanilang posisyon. Huwag basta-basta pumili ng kandidato na ganda lang at pogi lang ang taglay. Pumili ng qualified, madaming nagawa at napatunayan at matalino. Ito ay para sa ikakabuti ng inyong barangay. Number 5, sumunod sa mga regulasyon. Sundan ang mga alituntunin at regulasyon sa pagboto. Huwag kalimutan ang mga kinakailangang dokumento. Number 6, mag-ingat sa disinformation. Huwag magpalinlang sa peking balita o impormasyon. E-verify ang mga ito bago magpasya. At huwag din manira ng ibang kandidato kung ito ay hindi mo gusto. Hayaan lamang sila at huwag magpakalat ng maling impormasyon. Number 7, maging bahagi ng kampanya. Maaaring tulungan ang iyong kandidato sa pangangampanya. Sumali sa mga debate o mga forum upang makilahok sa mga usapin ukol sa eleksyon. Number 8, gamitin ang utak. Pumili batay sa intelihensya, integridad, at dedikasyon ng mga kandidato sa paglilingkod sa bayan. Huwag basta pumili batay lamang sa itsura, o dahil sikat ang isang kandidato. Gamitin ang utak sa pagboto. Number 9, umiwas sa gulo. Iwasan ang sagutan, init ng ulo, away o kaguluhan. Mas mahalaga na iwasan na lamang ang mga ito upang hindi na umabot pa sa kapahamakan na maaari pang madamay ang iyong buhay. Number 10, huwag kalimutan ang pagkakaisa. Pagkatapos ng eleksyon, maging handa na magkaisa sa kabila ng magkaibang pananaw para sa ikauunlad ng bansa. Number 11, maging alerto sa anumang uri ng pandaraya o pagsasamantala sa halalan. Kung may mga di kapani-paniwala o iligal na gawain na nasasaksihan, iulat ito sa tamang mga awtoridad. Mahalagang paalala sa pagtutulungan ng lahat, masisigurong ang eleksyon ay makatarungan, malinis, at makabuluhan para sa lahat ng mamamayan. At ito ang 11 na advice ng nurse sa panahon ng botohan. Muli, ako ang inyong nurse at your service.